Ayan, ready na si Pastor. Pastor, good morning po. Good morning po. Ayan, at sa lahat po ng ating pong mga kapatid, saan man kayo naroroon ngayon, ang pagpapala ng Panginoon ang sumaating lahat nawa. So ngayon po ay tayo ay mag-aaral. Ngayon po ay 14 ng buwan, ano? May 14 at patuloy natin pinag-aaralan ng salita ng ating Panginoong Diyos. At dito po sa mga makalangit na dako, ang ating pong tema para sa umaga po na ito ay merong kinalaman sa pinakamataas na kalinangan. Ayan. Kawikaan 3:13 ang ating pong pinaka-text. Tayo po ay manalangin. Isang magandang umaga, Panginoong Diyos. Kayo po ay karapat-dapat na sambahin. Kayo po ay dakila, makapangyarihan sa lahat, nagbigay buhay sa amin. Sa mga oras na ito, O Diyos, amin pong dalangin, O Diyos, na inyo pong linangin ng bawat isa sa amin. Tulungan kami na kayo po ang patuloy naming sambahin, patuloy naming ialay ang aming mga sarili. At buksan niyo po ang aming puso't isipan. Tulungan kami na ma-digest ang aming pumapag-aaralan ngayong umaga na ito. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sa ating pong pag-aaral ngayong pong umaga, ang sabi po dito sa ating text na mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Of course, mga kapatid, marami ang mga tao ngayon ang hindi na nakakasumpong ng karunungan at syempre ng malawak na kaunawaan. Karamihan ay marami ang mga makitid ng utak. Ano? Bakit makitid ang utak? Bigla na lang nagagalit, bigla na lang naiinis kahit na ang hindi muna inunawa ang sitwasyon. So yung karunungan ay nanggagaling sa ating Panginoong Diyos, sa salita ng ating Panginoong Diyos. Iba ang karunungan sa may alam ka lang, 'di ba? No, yung pong karunungan ay kaya mong papayapain ang sitwasyon. Ang karunungan ay nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Sabi dito, ang pagkatakot sa Panginoon ang pasimula ng karunungan. Yan. At ang tao na pumayag na hubugin at anyuan ayon sa banal na pagkatulad ay ang pinakamarangal na halimbawa na gawain ng Diyos. So ano po ang pinakamarangal na gawain ng ating Panginoong Diyos? Pumayag tayo na hubugin ang ating pong pagkatao ng banal na Espiritu, mga kapatid. No? Ng banal na Panginoon, yung pong ating pagkatao ay hubugin. Kasi napakahirap dito yung pagkatao natin, yung karakter natin ay hindi mahubog ng banal na espiritu. Kasabay nito, yung karunungan at pagkakaroon ng malawak na kaisipan na ina-analyze muna ang sitwasyon, ina-analyze muna ang sinabi ng isang tao, no? Hindi agad nagre-react. Bagamat medyo may patama yung sinasabi sa atin, pero ina-analyze muna natin bakit kaya niya nasabi ito, di ba? So napakahalaga yun, mga kapatid ko, dahil pag hindi natin nagawang unawain ng mga bagay-bagay, malimit tayong mapapaaway at malimit ay talagang tayo ay may stress kapag yung pagkaunawa, yung pong karunungan ay wala sa atin. Ang pang-eksperimentong kaalaman sa tunay na kabanalan sa araw-araw na pagtatalaga at paglilingkod sa Diyos ay tumitiyak sa pinakamataas na kultura ng isip at kaluluwa at katawan. Pinakamataas pala ito sa pag-iisip, mga kapatid. Yung pong magkaroon ng kaalaman tungkol sa kabanalan. Ang akala ng lahat ay sa science, malaman mo ang science, makagraduate ka ng doctorate, no, makagraduate ka ng doktor, makagraduate ka ng pagiging abogado, yun ang pinakamataas na pag-aaral. Hindi pala. Ang pinakamataas pala na kaisipan ay ang pagpapakabanal. Yung pong nasa isip natin na tayo ay pinabanal ng ating pong Panginoong Diyos. Ang pagbibigay ng banal na kapangyarihan ay pagpaparangal sa ating taus-pusong pagsumikap sa karunungan para sa tapat na paggamit ng ating pinakamataas na kakayahan upang parangalan ang Diyos at pagpalain ang ating kapwa-tao. So ito na yung purpose, mga kapatid. Ano yung purpose? Bakit kailangan nating malaman yung pinakamataas na isipan o yung pagpapakabanal ng ating isip? Hindi ito para itaas ang ating sarili,
kundi para itaas ang ating Panginoong Diyos. Marami ang nasobrahan naman, no? Yung marami ang mga tumanggap sa karunungan ng Panginoong Diyos sa Biblia. Marami ang tumugon sa pagpapabanal ng Panginoon. Kaya lang, yung pagpapabanal ng isip, ang nangyari naman, naitaas naman na ang kanilang sarili at hindi na ang ating Panginoong Diyos. So nakakatakot 'yun, no? Huwag nating gagamitin ang salita ng Panginoon para itaas ang ating sarili. Huwag nating gagamitin ang pangalan ng Panginoong Diyos para itaas ang ating sarili. Ang gumawa lang niyan, mga kapatid, at napahamak, walang iba kundi si Satanas. So ang purpose kung bakit nais ng Diyos na magkaroon tayo ng highest wisdom, no? Magkaroon tayo ng malawak na pag-iisip ay para itaas ang Panginoong Diyos at pagpalain ng kapwa-tao natin. Yun. Dahil ang mga hindi para husgahan, hindi para ibaon sa pagkakasala nila, kundi para kalingain, sabi dito. Alalayan. Dahil ang mga kakayahang ito ay nagmumula sa Diyos at hindi nilikha ng sarili. Ang mga ito ay dapat pahalagahan bilang mga talento mula sa Diyos upang magamit sa paglilingkod sa Kanya. Yan. Bakit kailangan nating parangalan ng Diyos, itaas ang Panginoong Diyos, at gabayan ng mga tao, tulungan ng mga tao na makaalam ng karunungan na ito? Dahil ito hindi naman originated sa atin. Hindi ito sa atin, mga kapatid. Ito ay galing sa ating Panginoong Diyos. Hindi po pwede na kapag tayo ay nangaral sa palengke, tayo ay manghihingi at magpapabayad dahil inaralan natin sila. Hindi ganoon, mga kapatid ko. Ang sabi pa dito, ang mga kakayahan ng pag-iisip na ipinagkatiwala ng langit ay dapat ituring bilang mas mataas na kapangyarihan upang mamuno sa kaharian ng katawan. Ang mga likas na pansala at pagnanasa ay dapat dalhin sa ilalim ng kontrol ng budhi at espiritual na damdamin. So ngayon ko lang napakinggan ito, no? Espiritual na damdamin. Bakit? Dahil meron din namang physical na damdamin. At kapag yung physical na damdamin, yung nanguna sa atin, disaster ang mangyayari. Di ba? Kaguluhan ang mangyayari kapag physical na damdamin ang nanguna sa atin. Dapat ay spiritual na damdamin. Dahil yung spiritual na damdamin ay nagbibigay sa atin ito ng kabanalan ng ating pumbuhay, ng ating pag-iisip at direksyon. At dito, mga kapatid, nakokontrol natin ang ating pumbuhay at ang ating physical na damdamin. Yan ang spiritual emotion. Yan, English, di ba? Kapag physical emotion ang natin, hindi natin makokontrol. Wala tayong control sa ating sarili. Yun ang pagkakaiba. Walang control sa ating sarili, walang control sa pag-iisip. Kapag physical emotion, no, yung sarili nating emosyon ang naghari sa atin, wala tayong magiging control. Aba, sige, wala lang talaga tayo. Sige, salita lang ng salita. Sige, manakit tayo. Bigla na lang. Hindi ganun, mga kapatid. Kapag tayo ay merong spiritual na damdamin, nakokontrol natin ang ating buong pagkatao. Mula pag-iisip hanggang sa ating katawan, hanggang sa ating damdamin. Nakokontrol natin ito sa guide ng ating Panginoong Diyos. Mas maganda yun, ano? Sa kabanalan ng ating Panginoon. Ang relihiyon ni Jesucristo ay hindi kailanman nagpapababa sa tumatanggap. Hindi siya ginagawang magaspang o masagwa. Walang galang o mahalaga sa sarili. Madamdamin o matigas na puso. So ang relihiyon ng ating Panginoon, ang sabi po dito, ay maayos, mga kapatid. Tawag dito, hindi kailanman nagpapababa sa tumatanggap. Hindi siya ginagawang magaspang o masagwa. So ito po ay ang relihiyon ng ating Panginoon ay mayroong respeto sa bawat isa. Ayan. At lalo na sa ating Panginoong Diyos. Patuloy na sinasamba ang Panginoon at hindi ang sarili at hindi rin ang mga ribulto. Sa kabaliktaran, pinapadalisay nito ang panlasa, pinapaging banal ang paghatol, dinadalisay ang pinakadakila ang mga kaisipan sa pamagitan ng pagdadala sa kanila sa pagkabihag kay Jesucristo. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, ako ay alipin ni Kristo, no? Maging kasi nga sa panahon na yun, uso yung pagkaalipin
bumibili ng alipin dati eh. No, namimili ng alipin at yung alipin nun walang karapatang magkaroon ng possession. So hindi siya binabayaran yung alipin noon. Dito mga kapatid, sabi dito yung mga alipin ni Kristo, yung mga na kay Jesus Christ. Ang sabi dito, dalisay ang paghatol. Ibig sabihin niyan mga kapatid, dalisay yung pagkaunawa niya. Malawak yung kanyang isipan sa mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid. Ang mitiin ng Diyos para sa kanyang mga anak ay mas mataas kaysa pinakamataas na pag-iisip na maaring maabot ng tao. Ang buhay na Diyos ay nagbibigay sa kanya ng banal na utos ng isang anino ng kanyang karakter. Yun ang pinakamaganda. Yung anino ng karakter ng ating Panginoon na ating susundan. At laging itong nababanggit sa ating devotional, no? Yung pong mitiin ng Panginoon, yung pinakamataas na karunungan ng pag-iisip. Ano yung pong ano po yung ebidensya na natamo natin yung pinakamataas na pag-iisip, mga kapatid? Ano yung evidence na ating natamo yung pinaka mataas na karunungan na nagmumula sa Panginoon? Ito ay mababasa sa ating pong mga karakter. Yung pala yun, ano? Na yung mga karakter natin na natututo tayo maging mapagpigil, natututo tayo maging mapagtimpi, nagkakaroon tayo ng malawak na kaisipan. Yan. Na marunong tayo mag-analyze. Hindi tayo basta-basta nagdidesisyon. At ang pinapagana natin ng spiritual nating emotion, not physical emotion o sarili nating emosyon. Ang pinakadakilang guro na nakilala sa mundo ay si Hesus Kristo. Yan, ang pinakamadakilang guro. At ano ang pamantayang ibinigay niya para abutin ng lahat ng naniniwala sa kanya? Sabi sa 5:48, kayo nga'y maging sakdal gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Ito po yung pamantayang ibinigay na maging banal katulad ng ama. Well, ang context po nito na Mateo 5:48, yung pagiging banal pala nito, hindi ito yung sinless perfection na binabanggit ng iba. No, hindi yan sinless perfection dahil nga tayo ay makasalanan, mga kapatid. Paano ka pa magiging sinless perfection? Ang context po ng 5:48 ng Mateo ay ikaw ay magiging mapagpatawad. Yung pala yung konteksto niyan, mga kapatid. Yung konteksto niyan, nagiging mapagpatawad ka. Yan. Katulad din naman ng Diyos na mapagpatawad. Yan, yung pala yung perfect. Perfect, no? Mapagpatawad katulad ng Panginoong Diyos. Hindi yung napatawad mo na sasabihin mo, huwag ka na magpapakita sa akin, huwag mo na akong lalapitan, basta pinatawad na kita. Hindi ganun. Ang sabi sa 1 John 1:9, mga kapatid, ang Diyos nung siya'y nagpatawad, talagang kinalimutan at nilinis niya ang kasalanan ng mga taong nagkasala sa Kanya. No, kapag nagpatawad ang Panginoong Diyos, talagang banal, kinalimutan yung pagkakasala at nililinis sa lahat ng kalikuan. Yan po ang pagkakabanggit ng banal na kasulatan. Kung paanong perpekto ang Diyos ayon sa kanyang mataas na saklaw ng pagkilos, gayon din ang tao ay maaring maging sakdal sa kabuuan ng kanyang pagkatao. Ang huwaran ng karakter ng Kristiyano ay ang pagiging katulad ni Kristo. Yan, yung karakter na mapagpatawad. Pero nga sa ibang bansa pinatay yung kanyang pamilya na mga rebelde na pumunta sa kanila. Tapos may isang homeless na lumapit sa kanya sa pagkaraan ng mga ilang dekada. No, may homeless na nanay na lang kasi natira. May homeless na kabataan ang natira na lang. May homeless na kabataan, nakita siya. Kinupkup niya, mga kapatid, pinakain niya. At nalaman niya later on na yung kinupkup niya na yun, yun yung pumatay sa pamilya niya. Yun yung nag-raid sa kanila. Isa sa mga nag-raid kasi napakarami mga rebelde nun eh. Isa yung kabataan na yun na naging homeless na. No? Kinakailangan ng tulong na makakain. Pinatawad siya nung nanay. Pinatawad siya na ano to sa mission report dati. No? Napakinggan ko, napakaganda. Yun ang perfection ng karakter. Pero napakahirap nun. Kapag hindi yung kabanalan ng Panginoon ang nating naabot. Pero napakahirap nung kailangan yung process, mga kapatid. Process talaga yun. Hindi huubra yung sinasabi mo na, ay,
Gawin ko na lang ito para ako hihingi na lang ako ng tawad. Hindi ganun mga kapatid, no? Kailangan maabot natin yung kabanalan ng ating Panginoon. Pero ito ay sinasabi ko na ito ay hindi birong sabihin. Napakahirap nitong gawin kapag ka ang ating isipan, ang ating karunungan ay hindi natin inangkla sa ating Panginoong Diyos. May nabuksan sa ating harapan na isang landas na patuloy na pagsulong. Mayroon tayong layunin na dapat abutin. Isang pamantayang makukuha na kinabibilangan ng lahat na mabuti at dalisay at marangal at mataas. Ano po ang layunin nating dapat na abutin? Kung tayo ay may mga goals sa buhay, after 10 years, gusto ko magkaroon ng ganito, ganito na ako. Tayo rin mga kapatid bilang isang mananampalataya, meron tayong layunin na dapat nating magawa. Yung layunin na ito, yung maabot yung pinakamataas na karunungan, yung kabanalan, yung kadalisayan ng karakter na nagmumula sa Panginoon. Yun ang dapat nating maabot. Dapat ay may patuloy na pagsisikap at patuloy na pag-unlad, pasulong at paitaas patungo sa pagiging sakdal na pagkatao. Ang process naman po ng pagpapakabanal at pagbabagong buhay mga kapatid at pagpapasakdal ng karakter, hindi naman po ito biglaan kundi ito'y process, no? Sa bawat araw ay umuunlad. Sa bawat araw ay sumusulong. Kahit na isang hakbang lang yang dagdag na kabanalan sa iyo, mahalaga na yun. Remember mga kapatid, napupuno ang timba ng patak-patak lang. Yung patak-patak lang na ulan, mapupuno rin yan sa magdamag. Basta po tuloy-tuloy. Yan. Basta tuloy-tuloy, napupuno rin yan. Kahit yan ay papatak-patak. So ganun din, ang pagpapakabanal mga kapatid, kahit pa isa-isang hakbang lang yan, kahit pa unti-unting pag-akyat lang yan, magiging banal pa rin tayo sa tulong ng Panginoon kahit yan ay unting pagsulong lang. Yan. Tapos na pala, no? Kaya dito mga kapatid, to summarize, mapalad ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Ang pasimula ng karunungan ay pagkatakot sa Panginoon. Kung nasumpungan natin ang Panginoong Diyos, mapalad tayo dahil tayo ay nakasumpong ng karunungan. Kapag tayo ay may takot at pagmamahal sa Kanya. Yan. At sabi dito, kung tayo ay magkaroon ng malawak na kaunawaan, pag-iisip, maaring alam mo, kabisado mo yung mga definition ng mga words, kabisado mo kung anong gagawin mo, kabisado mo yung profession mo, pero kung wala ka namang malawak na kaunawaan, wala din mga kapatid. No? Maaring ikaw ay maging bihasa sa isang akademya, maging bihasa ka sa isang kurso, pero kung wala kang malawak na kaunawaan, katulad sa karakter ng Panginoong Diyos, wala rin. Dahil ang pinakamataas na kaalaman ay ang sa Panginoong Diyos. Yung kaunawaan na nanggagaling sa ating tagapagligtas. Kaya sa umaga na ito ay patuloy nating sambahin ang ating tagapagligtas mga kapatid. Tayo ay mananalangin sa pangunguna ni Brother Melvin Vilasano kasama sa panalangin. Ang panahon natin, nawa ay patuloy na maging mapayapa. Patuloy tayong gabayan ng ating tagapagligtas at ang Panginoon na manguna sa bawat isa sa atin. Yung karunungan ay ating masumpungan palagi. Yung pong kaunawaan ay ating laging matamo mga kapatid. At mai-apply natin ito sa ating pong mga buhay. So pakinggan na po natin ang isang awit, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat. Nang tayo'y pagpalain, Amen. Okay po, Pastor. Ayan, salamat po sa magandang awit. At happy birthday pala kay Elsin Astrero. Ay, mapahabol sa Pastor. Hindi ko lang na-on yung audio niya. Sana narinig. So, kay Elsin Astrero, happy birthday po sa inyo. At sama natin sa panalangin si Elsin Astrero. Ano po? Kaya lang wala akong picture niya. Sayang, dapat na-play natin yung ating birthday song. Ano po? Pero pwede pa naman natin, edit lang natin sandali. Ano?
At patuloy tayong pinagpala ng Panginoon sa pinaka mataas na kalinangan. Kultura pala to, no? Tingnan ko sa English, kultura. So yan yung kultura na namumuhay daw kasama si Kristo. Siyempre, yung pinakamagandang kultura, yung pinakamataas. Yung kultura ng pamumuhay ay kasama si Jesus. Ayan, magandang message sa umaga na ito. At ang mamuhay ng may karunungan at kaunawaan, ayan, ay makikita sa ating mga karakter. So sa tulong ng Panginoon, yung ating great teacher, mga kapatid, tayo matututo, tayo magiging marunong at lalawak ang ating pangunawa. Makakamit natin yan. Relax lang, sabi, basta magtiwala tayo sa Panginoon, ano? Isa pang pinakamataas na kailangan o kultura ay yung mapagpatawad. Grabe, no? Pagka tayo mapagpatawad, valid na tayo sa may pinakamataas na kalinangan, no? Kultura. Ibig sabihin, mahaba yung malawak yung ating pangunawa, no? Tanong, paano daw natin makakamtan ng may pinakamataas na kalinangan? Dapat ay may patuloy na pagsisikap at patuloy na pag-unlad, pasulong at paitaas tungo sa pagiging sakdal ng pagkatao. So ayan, ano? At salamat sa Panginoon at salamat, Pastor, sa magandang mensahe ngayong umaga. Happy birthday din kay Leonard Negrillo. Dalawa may birthday ngayon, ano? Kaya lang hindi ko na na-edit yung inyong mga pangalan, pero sige, sasama natin sa prayer may mga may birthday, ano po. Happy birthday din kay Leonard Negrillo. Ayan. Salamat sa magandang mensahe ngayong araw. Salamat daw po, Pastor, sabi ni Sister Melissa Gamboa. Sana po ay mabago ang mga di maganda nating pag-uugali. Naku po, lahat tayo tinamaan dyan, ano? Sinong perfectong pag-uugali? Wala po, ano? Lahat tayo may pangit na ugali. Pero sa tulong ng Panginoon, mawawala yan, ano? Mababago. Sabi nga, dapat mayroong unti-unting pagbabago pasulong at paitaas. Unti-unti lang po, Sister Melissa. Lalo na yung pagiging magagalitin. Ganyan daw po pagka nagiging magagalitin, ano, na-stress. Huwag tayo magpa-stress. Tayo magiging magagalitin. Sige po. So ayun, salamat din sa mga nag-comment. Salamat sa mga thanks to Agnes Rona Santos for watching from Canada. My cousin, sabi natin, Revi. Salamat po kay cousin Agnes Rona Santos, watching from Canada. At sino pa? Happy anniversary kila Sister Janet and Tito Salvado. At sa lahat naman nakikinig dyan sa background, ay patuloy po tayong sumama sa panalangin ngayong umaga nito. Mag-pray po natin ang bawat isa. Let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong binigay sa amin panibagong buhay, panibagong kalakasan sa umaga na ito. At patuloy nyo kaming sinamahan sa aming pagtulog sa buong magdamag. At lalo na binigyan ng panibagong magandang gising sa umaga na ito na kayo agad ang aming kasama. Salamat sa karunungan, salamat sa kaunawaan na aming muling na i-remind sa amin ng pinakamataas na kalinangan o kultura, kasanayan ay ang pamumuhay ng kasama po kayo. Salamat sa pag-remind po sa amin pagiging mga kalimutin na ang aming karakter ay hindi karapat-dapat, ngunit nais namin magbago unti-unti, pasulong at paitaas tungo sa pagiging sakdal na pagkatao. Samahan po kami ng Holy Spirit sa aming pagbabago ng karakter araw-araw, ang aming pag-uugali, ang aming pagiging magagalitin ay inyo pong alisin sa aming buhay, at na manaway mapalitan ito ng pagpapakumbaba, pagpapatawad, at higit sa lahat pagmamahal na inyo tinuturo po sa amin bilang isang dakilang guro. Salamat sa mga mensahe sa bawat umaga na kami ay nare-remind at kami ay nagkakaroon ng pagkakataon na baguhin ang aming mga pangit na karakter. Salamat sa inyong pagmamahal. Ngunit sa kabila ng inyong kabutihan, heto kami ngayon ay hindi pa rin karapat-dapat. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang kaarawan ni na Elsie Astrero at ni Leonard Negrillo. Silang dalawa ay nagdiriwa ngayon ng kaarawan na inyo binigyan sila ng panibagong buhay, panibagong taon
na darating sa kanilang buhay. Salamat sa mga nagdaan ng mga araw, linggo, buwan, mga taon sa kanilang buhay at sila ibinigyan nyo ng sapat na kanilang mga pangailangan. Salamat din sa karunungan na inyo binigay sa kanila. Ngunit sa pagpapatuloy ng kanilang buhay, nais nilang matuloy kayong makasama sa kanilang paglago, sa kanilang pamumuhay. Nakasama po kayo, naway patuloy nyo silang bigyan ng maliwanag na kaisipan, pinakamataas na kalinangan ang sama kanila upang sa ganun ma-improve nila kasama ng kanilang pamilya ang kanilang pamumuhay. Nakasama po kayo at patuloy na maalis ang kanilang karakter na hindi makararating diyan sa langit na bayan, bagkus magkaroon sila ng sapat na kanilang mga pangailangan upang sa ganun sa kanilang paglakad sa madilim na lugar na ito, kasama nila ang liwanag, hindi sila maligaw. Kasama din namin sa panalangin ang pasasalamat ng first year anniversary na mag-asawa na sina Sister Janet at Brother Tito Salvado, at naway patuloy nyo silang pagpalain ng malusog na relasyon sa mga susunod na mga araw, buwan at linggo, taon, at tigit sa lahat malusog na kalusugan nagmumula po sa inyo, at gayon din ang malusog na relasyon na espiritual na kayo po ang kasama nila sa kanilang araw-araw na pamumuhay, sa pagsubok na dumarating sa kanilang buhay, kanilang malampasan palagi. Salamat sa patuloy na gabay at ang aming bawat isa ay nakikilala namin ang aming mga sarili at sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay nila Sister Janet at Brother Tito Salvado ay patuloy nilang maranasan ang inyong pagpapala ng libre na naibibigay sa amin ng walang bayad. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang iba pang mga kapatiran na patuloy kaming samahan sa araw-araw naming pamumuhay at patuloy na ipagkaloob sa aming mga pangailangan, lalo na ang kalusugan. At gayon din sama namin si Leonard at si Elsen na patuloy na silang lumaking mga masisipag na bata, masisipag sa lahat ng pagkakataon, masipag manalangin, masipag sa gawain, masipag sa pag-aaral, at masipag sa pagbibigay ng karunungan sa kanilang kapwa mga bata. Ganun din sama din namin sa panalangin ang iba pang mga prayer request ng kapatiran. Ang pasalamat ni Charles Eric Meligrito at ang kanyang buong pamilya na siya ay magaling na at nakakapasok na muli at patuloy na kalusugan ng aming dalangin sa kanila sa araw-araw, na patuloy nila makita ang inyong kabutihan at na maibahagi nila sa iba. At patuloy namin sinasama ang iba pang mga may prayer request sa aming nasasakupan, sina Sister Elria Lopez. Kayo po nakakaalam ama kung anong kalagayan niya ngayon, kasama po namin siya sa panalangin. Kayo din si Divina Rodrigueza, si Vine Ingrid Makinana ay patuloy na kagalingan ng bigay pagkaloob kina Divina Rodrigueza, at ang mabigat na pamumuhay na nararanasan nila Vine Ingrid ay sila po inyong tulungan pagpagaanin ang kanilang mga problema ang pinagdaraanan sa buhay. At gayon din si Clorilyn Abesillas, si Sister Ana Rosbel Tolentino ay patuloy na ipuin na yung mapagpagaling na kamay. At gayon din si Gerald Gamboa ay patuloy namin sinasama sa panalangin na kayo po ang patuloy na humipo sa kanyang mga puso at makasama niya sa kanilang pagsamba ang kanyang buong pamilya. Patuloy na namin sinasama sa panalangin ng mga Bible students at ang mga bagong binyagan sa aming nasasakupan na patuloy maging matatag sa pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Good health din ang dalangin namin sa lahat ng pamilya na nandito ngayon. Kasama na sina Medin Peligro Cotao, Hinaharain Cory, kayo din ang family ni Ate Milen Nasiklat, kayo din ang Sister Rose Chris Encarnado, Sister Dang de la Cruz, at ang family ni Sister Nimpa Rivera sa Bukidnon, kasama ng family na Tito and Janet Salvado, sina Rona, LG Robert, at buong Hunsya and Cuevas family, kayo din Alcosaba family. Kasama din namin sina Chara Joy Valencia, Brother Rudy, at si Sister Aiza Irilla na pawang mga nagtatrabaho sa malayong lugar sa kanilang pamilya. Kasama din namin patuloy si tatay ang tatay ni Sister Joy Valencia na maging mabilis ang kanyang paglabas at makalabas na at patuloy na safe siya sa kanyang araw-araw na kanyang pamumuhay. Dalangin din namin patuloy ang kagalingan kay Brother Gary Mercado, Brother Renato, kay Estrella Gargasin, Claire Andaya, kay Judilyn Perulino, kay Joe Noble, Feli Domingo Gucheco, kay Brother Lorenzo
Lorna at Brother Munti Cavietes, kay din Sister Ana Manuel, Alberto Ramos, Kuyang Boy Balbido, Marie Chris Balbido, kay Christopher Umali Guterres, kay din si Ate G Tino Reyes, si Sister Estrella Gargasin, kay din sina Kalakasan, ang kapatuloy namin dalangin kay Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate JJ Concepcion, Gregorio Santin, kay Tate Pentong, kay Kuya Mike Pablo, kay din Kuya Jerry Borbon, at kay Ma'am Sheila Kasamurin, at sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin ang iba pang mga prayer request ng kapatiran na kagalingan sa kanilang mga karamdaman, si Erica Elis Santos Rivera, si Sister Tina Santos, at kayo din si Sister Melogene Tibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Sister Adele, Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, si parents ni Pastor Nelvin at Ma'am Karin, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, Sister pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Ding Bautista, Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Wendy, si Sister Percy, Sister Risa Enriquez, kasama na rin si Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, Brother Munti Gamboa, si Sister Tayan, si Marilita, si Pichi, ang family nila Renato Santos, Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, kay din si Precious Cabasog, Princess Jurquina, si RC, Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Sister Gina De Guzman, si Brother Arturo Duque at Erlinda Duque. Ang mga kapatiran po nito ay patuloy namin lalapit sa inyo. Kayo po nakakaalam kung anong kalagayan ng aming pamumuhay, ng aming kalusugan sa mga oras na ito. Nawa patuloy niya kami pagpapalain ng malusog na pangatawan at ipuin kami ng iyong mapagpagaling na kamay, hindi lamang pang pisikal na karamdaman, lalong higit sa aming espiritual na kalagayan. At nawa ang pinakamataas ng kalinangan ay aming maranasan sa tulong po at biyaya na binibigay niyo sa amin na karunungan, pamagitan namin Panginoong Hesus na tagapagligtas, si Jesus Christ. Amen. 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 Muli po, good morning sa lahat at salamat sa mga prayer warriors, salamat sa mga patuloy na nagsishare, salamat sa patuloy na sumusubaybay. At alam ko kayo ay na-bless sa umaga nito sapagkat ako ay na-bless din at wala pong bibitaw, lahat tayo patuloy lang na kumapit na po at dumikit. Ang tunay na pagtatagumpay ay yung patuloy na connected kay Jesus, wala na pong iba na po. Pag tayo humiwalay sa Kanya ay wala pong magiging direksyon ng ating buhay. Kaya salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Salamat din sa patuloy na pagsishare po. At sa lahat ng mga nandiyan sa background, good morning po sa inyo. Sa mga hindi ko nabati, Sister Juliet Astrero, good morning po sa inyo. At sino pa, Sister Melissa Gamboa, Sister Shirley Rose Jacinto, si Brother Klaus Jacinto, good morning po sa inyo. Sister Ana Rosbel Hermino, good morning po sa inyo. At sa lahat ng nandyan sa background, o si Kuya Melchor pala, hindi ko nakalimutan kung basahin, kaya na-skip. Ayan, good morning po Kuya Melchor. At kayo din si Sister Janet Katmaitan, maraming magkakapangalan dito, no? Janet Katmaitan, Janet Salvado, kakapangalan. Kaya yan na po, meron pa Roy, dalawa yung Roy, kaya isa si anak ni na Kuya Sani, no? Roy, at yung isa naman si Brother Klaus Jacinto. Ayan, at patuloy po tayong magtiwala sa Panginoon, mga kapatid, at ating makakamtan yung pinakamataas na kalinangan na yan na pinangako ng Panginoon sa atin. Nawa, ating maghapon ay maging safe. Ingat po, medyo maulan, ang sipon ay darating, ay ingat po, mag-vitamin C, yun ang sekreto, vitamin C. Yes po, sobrang na-bless, sabi ni Sister Melissa Gamboa. Tunay naman, sa bawat umaga masarap na may devotional, kaya sama-sama tayo sa umaga, magkadinigan, hindi magkita-kita, alaman na akong camera, larig yung camera, so magkadinigan tayo, hanggang bukas po muli mga kapatid. God bless po sa bawat. Salamat din po Sister Ana Rosbel Tolentino Hermino. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go.
share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have